Ang malamig na diamante ay dumampi sa kanyang balat, kasunod ng mainit na mga kamay ni Rafael sa kanyang batok. Para sa'yo, mahal ko. Narinig ni Marina ang malambing na bulong nito sa kanyang tainga. At pinigil niya ang kanyang paghinga. Hindi lang ito isang kwintas, hindi lang ito regalo, ito ang pangako. Ang pangako ng isang pangalan, isang apelyido na matagal na niyang pinangarap na maging kanya, Montenegro. Ngayon, ilang araw matapos ang gabing iyon, nakatayo si Marina sa harap ng salamin sa kanyang maliit ngunit eleganteng apartment. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kumikinang na bato na nakasabit sa kanyang leeg. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Marina de la Peña na lumaki sa hirap. Ang babaeng nasa salamin ay isang obra maestra, isang nilikha mula sa determinasyon, ambisyon, at maingat na mga kalkulasyon. Siya si Marina Montenegro. Malapit na, napakalapit na. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting pinraktis niya ng libu-libong beses para magmukhang perpekto. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pinutol ang kanyang pangarap na gising. Nakita niya ang pangalan ni Rafael sa screen. Agad niyang inayos ang kanyang boses. Ginawa itong mas malambing at puno ng pagmamahal. "Raf," sagot niya. "Mahal ko, may maganda akong balita." Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay puno ng pananabik. "Gusto ka nang makilala ni Mama. Uuwi tayo sa Batangas sa darating na Sabado." Naramdaman ni Marina ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na yon, ang huling pagsubok. Kung makukuha niya ang loob ng pamilya Montenegro, lalo na ang ina nito, ang kinabukasan na kanyang binuo sa kanyang isipan ay magiging isang katotohanan. "Talaga?" sabi niya. Sinisiguradong may tamang halo ng sorpresa at tuwa ang kanyang tono. "Siyempre naman, mahal. Matagal ko nang gustong makilala ang pamilya mo. Alam ko, at sigurado akong magugustuhan ka nila." Puno ng kumpiyansang sabi ni Rafael. "Mag-empake ka na. Susunduin kita ng maaga sa Sabado." Pagkatapos ng tawag, napasuntok si Marina sa hangin. Isang kilos na hindi niya kailanman ipapakita sa harap ng iba. "Yes!" bulong niya sa sarili. Agad niyang binuksan ang kanyang aparador, hinila palabas ang mga damit na may mga kilalang tatak. Bawat isa ay pinili para magbigay ng impresyon ng yaman, klase, at pagiging sopistikada. Ito ang kanyang magiging sandata, ang kanyang baluti. Habang hinahanda niya ang kanyang maleta, nahagip ng kanyang mata ang isang luma at kupas na damit sa pinakailalim ng kanyang aparador. Isang damit na hindi niya sinasadyang naitago. Biglang bumalik ang isang alaala, ang amoy ng kahirapan, ang kumakalam na sikmura, ang pakiramdam ng pagiging invisible habang pinapanood ang mga batang mayayaman na kumakain sa isang restaurant. Naalala niya ang kanyang sarili, isang payat na batang babae na may butas na sapatos, nangangarap na balang araw. Siya naman ang uupo sa loob, hindi sa labas. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata, itinaboy ang alaala. Kinuha niya ang isang damit na seda, naramdaman ang lambot nito sa kanyang mga daliri. Hindi. Hinding-hindi na siya babalik doon. Dumating ang araw ng Sabado. Ang biyahe papuntang Batangas ay puno ng mga kwento ni Rafael tungkol sa kanilang hacienda, sa mga alaala ng kanyang kabataan, at sa kanyang pagmamahal sa kanilang lupain. Tumango-tango lang si Marina, ngumingiti sa mga tamang pagkakataon habang ang isip niya ay lumilipad sa kung gaano kalaki ang mansyon, kung gaano karami ang kanilang mga katulong, at kung gaano kasagana ang buhay na naghihintay sa kanya. "Malapit na tayo," masayang sabi ni Rafael nang pumasok sila sa isang daan na napapalibutan ng malalaking puno ng mangga. Inaasahan ni Marina ang isang malaking arko na may nakaukit na Hacienda Montenegro. Inaasahan niya ang isang perpektong hardin at isang fountain sa gitna.
Ngunit nang bumukas ang malaking gate na gawa sa kahoy, ang bumungad sa kanya ay isang mahabang daan ng lupa. Ang mga bahay na nakapaligid ay luma, gawa sa kahoy at bato, simple ngunit mukhang matibay. Maganda, sa isang makalumang paraan, ngunit hindi ito ang inaasahan niya. Ang perpektong nangiti sa kanyang mga labi ay bahagyang nag-alinlangan, habang dahan-dahang umuusad ang mamahaling sasakyan ni Rafael sa daan ng lupa. Isang tanong ang pumasok sa isip ni Marina, isang bulong ng pagkadismaya na hindi niya pinahalatang lumabas sa kanyang bibig. Ito na ba yon? Bumaba si Marina mula sa sasakyan at pilit na pinanatili ang nangiti sa kanyang labi. Ang hangin ay sariwa. May amoy ng lupa at mga bulaklak. Ngunit para sa kanya, amoy probinsya ito. Amoy kahirapan. Maganda ba, mahal ko? Tanong ni Rafael. Inakbayan siya. Ang boses nito ay puno ng pagmamahal para sa lugar na ito. Isang pagmamahal na hindi maintindihan ni Marina. Itinayo pa ito ng lolo ko. Bawat sulok nito may kwento. Tumingin si Marina sa malaking bahay na bato. Luma na ito. Ang pintura sa ilang bahagi ay natututuklap na. Malakas ito at matatag tingnan. Oo, pero para sa kanya, kulang ito sa kislap. Kulang sa yaman na ipinapangalandakan. It's rustic, sabi niya. Pinipili ang salitang sa tingin niya ay pinakaligtas. Tumawa si Rafael. Rustic nga, pero ito ang tahanan. Isang babae na halos kasing edad lang nila ang lumabas mula sa malaking pinto. Maganda ito. May simpleng bestida at ang buhok ay nakapusod lang. Ngumiti ito nang malapad pagkakita kay Rafael. Kuya Raf! Isabel! Sagot ni Rafael at niyakap ang babae. Siya na pala ang pinsan ko, si Isabel. Bel, si Marina. Humarap sa kanya si Isabel. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Marina ang biglaang pangangailangan na ayusin ang kanyang mamahaling damit. So ikaw pala si Marina, sabi ni Isabel. Ang boses ay malambing, ngunit may kislap ng kung ano man iyon. Welcome sa Hacienda Montenegro. Simple lang ang buhay namin dito sa probinsya, sana masanay ka. Isang direktang patama. Alam ito ni Marina. Ngumiti siya pabalik. Isang nangiting mas matamis pa. Salamat. I'm sure I'll love it here. Ginabayan sila ni Rafael papasok. Ipinakita nito ang mga lumang muebles, ang mga litrato ng kanilang mga ninuno na nakasabit sa dingding. Habang nagsasalita si Rafael, ang isip ni Marina ay nasa ibang lugar. Kinakalkula kung magkano ang halaga ng mga antik. Iniisip kung paano niya ito papalitan ng mga mas moderno at mamahaling gamit kapag sila na ang nakatira dito. Napadaan sila sa isang pasilyo na tanaw ang likod bahay, kung saan nandoon ang isang lumang kusina na hiwalay sa pangunahing bahay. May isang matandang babae doon, nakatalikod, nakasuot ito ng simpleng duster at abala sa pagsisiga ng apoy sa isang kalan na gawa sa kahoy. Napakunot ang noo ni Marina. Nagluluto pa rin sila gamit ang kahoy, isip niya. Seryoso ba ito? Hindi niya ito pinansin. Isa lang siguro sa mga maraming katulong. Marami dapat silang katulong. Dumating ang hapunan. Ang mesa ay mahaba at gawa sa matibay na nara. Ang mga pagkain ay nakahain sa malalaking mangkok na porselana, hindi individual na plato. Masarap ang pagkain, inamin niya sa sarili. Ngunit ang paraan ng paghahain ay parang piyesta sa baryo. Pilit siyang ngumiti at kumuha ng kaunting kanin. Nagkukunwaring nasisiyahan sa bawat subo. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa beranda, muling nagsalita si Isabel. Excited na akong matikman ulit yung paborito kong luto ni Tita Belinda bukas, sabi nito. Tumingin kay Rafael. Pagkatapos ay binaling ang tingin sa kanya. Ano yon? Tanong ni Marina. Sinusubukang maging interesado. Pinangat na isda, sagot ni Isabel at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata.
Niluluto niya yon sa isang espesyal na palayok na minana pa niya sa lola. Sobrang sarap. Bukas, matitikman mo Ate Marina. Espesyal yon. Naramdaman ni Marina ang diin sa huling salita. Espesyal, isang hamon, at hindi niya uurungan ng isang hamon. Ngumiti siya. I can't wait. Kinabukasan, nagising si Marina sa amoy ng usok. Kumapit ito sa hangin. Pumapasok sa siwang ng bintana ng kanyang silid. Napangiwi siya. Ito ang amoy na pinakaayaw niya. Ang amoy ng kahoy na sinusunog. Ang amoy ng lumang panahon. Ang amoy ng kahirapan na pilit niyang tinatakasan. Naalala niya ang sinabi ni Isabel, ang espesyal na pinangat. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Bababa siya, hindi para tikman ang pagkain, kundi para patunayan ang isang punto. Para ipakita kung gaano kalayo ang mundo niya sa mundong ito. Nagsuot siya ng isang puting damit na seda. Isang damit na halatang halata ang presyo at hindi na babagay sa isang kusinang dekahoy. Ito mismo ang kanyang intensyon. Sinundan niya ang amoy ng usok hanggang sa makarating siya sa lumang kusina sa likod bahay. Doon, nakita niya muli ang matandang babae mula kahapon. Nakaupo ito sa isang mababang bangkito, maingat na hinahalo ang niluluto sa isang itim at lumang palayok na nakasalang sa nagbabagang kahoy. Hindi siya pinansin ng matanda. Masyadong tutok sa kanyang ginagawa. Tumayo si Marina sa may pintuan. Pinagkrus ang kanyang mga braso. Ganito pala magluto ang mga mayayaman? Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panguuyam. Nagulat ang matanda at napaangat ng tingin. Nakita ni Marina ang pagod sa mga mata nito, ngunit mayroon ding isang uri ng kapayapaan doon. Isang kapayapaan na lalong ikinainis niya. Ito ang tradisyon, Hija. Mahinang sabi ng matanda. Mas malasa ang pagkain kapag niluto sa ganitong paraan. Lumapit si Marina. Iwinawas-iwas ang kamay sa harap ng kanyang ilong. Ang baho ng usok, kumakapit sa damit ko. Tumingin siya sa kanyang suot. Alam niyo ba kung magkano to? Mas mahal pa to sa buong kusina niyo. Hindi sumagot ang matanda. Muli nitong ibinaling ang atensyon sa palayok. Maingat nitong kinuha ang isang lumang mangkok na gawa sa putik. Isang mangkok na may mga lamat na at kupas na ang disenyo. Dahan-dahan niyang inilipat ang niluluto sa mangkok. Bawat galaw ay puno ng pag-iingat na para bang isang kayamanan ang hawak nito. Tinitigan ni Marina ang mangkok nang may pandidiri. Bakit hindi kayo gumamit ng bago? Mukhang basura na yan. Hindi ba kayo nahihiya sa mga bisita ninyo? Umiling ang matanda at sa unang pagkakataon may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Espesyal ito sa akin, Hija. Espesyal? Tumawa si Marina, isang tawang walang kagalakan. Wala namang espesyal sa isang basurang luma. Sa kanyang pagkainis, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa ere. Alisin niyo ngayon sa harap ko. Ang kanyang kamay ay tumama sa braso ng matanda. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para mabitiwan ng nanginginig na kamay ng babae ang mangkok na hawak nito. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw sa maliit na kusina. Ang pinangat na isda ay kumalat sa sahig na lupa, kasama ng pira-pirasong basag na mangkok. Natahimik ang lahat. Tumingin ang matanda sa mga basag na piraso sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, umiyak lang siya. Tahimik. Ang mga luha ay isa-isang pumatak. Mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa lupang puno ng nawasak na pagkain at nawasak na alaala. Walang naramdamang pagsisisi si Marina. Sa halip, naramdaman niya ang tagumpay. It's just a cheap bowl, sabi niya. Malamig at walang emosyon. Bibilhan ko kayo ng bago. Huwag kayong mag-alala. Tinalikuran niya ang matandang babae na umiiyak sa sahig. Tinalikuran niya ang gulo na kanyang nilikha. Habang humahakbang siya palabas ng madilim na kusina,
pabalik sa maliwanag na sinag ng araw. Naramdaman niya ang pagiging makapangyarihan. Ngunit paglabas niya, isang masayang boses ang kanyang narinig mula sa loob ng malaking bahay. Isang boses na biglang nagpatigil sa kanyang mundo. "Ma? Marina? Halika kayo. May ipapakita ako sa inyo." Iyon ang boses ni Rafael. Hindi alam ni Rafael ang tensyon na namuo sa labas. Para sa kanya, ang umagang ito ay perpekto. Ang babaeng pinakamamahal niya ay nasa wakas sa lugar na kanyang kinalakihan. Ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya ay malapit nang magkakilala ng husto. "Ma? Marina?" Tawag niya mula sa sala. Ang kanyang boses ay puno ng sigla. "Halika kayo. May ipapakita ako sa inyo." Nakita niya si Marina na lumabas mula sa direksyon ng kusina. Ngumiti siya ng malapad, ngunit nang makalapit ito sa liwanag, napansin niyang may kakaiba. Ang karaniwang kumpiyansa sa mukha ni Marina ay nawala. Napalitan ng isang blangkong ekspresyon. "Okay ka lang, mahal?" tanong niya. Ngunit bago pa man makasagot si Marina, hinawakan na niya ito sa kamay at hinila ng marahan palapit sa isang malaking pader sa kanilang sala. "Tingnan mo," sabi niya. Itinuturo ang isang malaking larawan na nakakwadro sa gintong frame. Ito ay isang family portrait, kuha maraming taon na ang nakalipas. Ito ang buong pamilya Montenegro. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang lolo, isang matapang na lalaki na may malaking bigote. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama, na pumanaw na, at kung paano nito pinalago ang kanilang lupain. Ang bawat salita ni Rafael ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Si Marina ay nanatiling tahimik sa kanyang tabi. Ang kamay nito sa loob ng kanyang palad ay nanlalamig. At pagkatapos, itinuro ni Rafael ang babaeng nasa gitna ng larawan. Isang babaeng may mahinhinang ngiti. Ang mga mata ay puno ng kabaitan at may hawak na isang maliit na bata. Si Rafael mismo. At ito, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay bumaba sa isang malambing na tono. "Ang pinakamamahal kong ina, si Belinda. Siya ang ilaw ng aming tahanan, ang pinakamalakas na babaeng kilala ko." Sa mga salitang yon, naramdaman ni Rafael ang paninigas ng katawan ni Marina. Mula sa paningin ni Rafael, ang nakikita lang niya ay ang pagbabago sa mukha ng kanyang kasintahan. Ang kulay ay unti-unting nawala mula rito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa larawan na para bang nakakita ito ng multo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Para kay Marina, ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang babae sa larawan, ang babaeng may hawak sa batang si Rafael, ang ina na puno ng pagmamahal na inilalarawan niya, ay ang parehong babae na kanyang nilait sa kusina. Ang parehong babae na tinawag niyang basura, ang minamahal na gamit. Ang parehong babae na pinaiyak niya sa sahig. Hindi maaari. "Kuya, nandyan na pala kayo." Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Isabel, nakatayo sa paanan ng hagdanan. May isang maliit at matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay diretso kay Marina. At sa sandaling iyon, kasunod ni Isabel, isang anino ang dumaan. Si Lola Belinda, ang ina ni Rafael. Hindi ito tumingin sa kanila. Naglakad lang ito ng diretso. Ang mga mata ay bahagyang namumugto at nakatingin sa sahig. Tahimik itong umakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay tila mabigat at nawala sa itaas. Ang katahimikan na iniwan niya ay nakakabingi. Naramdaman ni Rafael ang bigat sa hangin. Naramdaman niya ang lamig sa kamay ni Marina. Nakita niya ang tingin ni Isabel. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina habang ito'y dumadaan. Mayroong mali. Isang bagay na napakasama ang nangyari. Binalingan niya si Marina. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala. Ang mukha nito ay kasing puti ng damit na suot nito. "May problema ba, mahal ko?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito.
Bakit namumutla ka? Ang tanghalian ay dumaan sa isang nakabibinging katahimikan. Isang upuan sa dulo ng mesa ay bakante. Ang upuan kung saan dapat nakaupo ang ina ni Rafael. Sinabi ng isang katulong din na masama raw ang pakiramdam nito at sa silid na lamang magpapahain. Tumingin si Rafael kay Marina na pilit nang ngumingiti habang tinutusok-tusok lang ang kanyang pagkain. May mali. Ramdam na ramdam niya ito. Ang init at saya na inaasahan niyang mararamdaman sa pag-uwing ito ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na lamig. Sinubukan niyang magsimula ng kwentuhan, ngunit bawat salita ay tila bumabagsak sa isang malalim na balon ng katahimikan. Maging si Isabel ay tahimik lang na kumakain. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya na may halong pag-aalala sa mga mata. Pagkatapos ng pananghalian, lumabas si Rafael sa beranda para magpahangin. Sumunod sa kanya si Isabel. "Kuya," mahinang sabi nito, tumatabi sa kanya. "Bel," sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa malayong bukirin. "Anong nangyayari? Bakit parang ang lahat ay iba?" Nag-atubili si Isabel na para bang nag-iisip kung dapat ba siyang magsalita. "Kuya, nag-aalala lang ako kay tita." Nilingon siya ni Rafael. "Bakit? Ano bang nangyari sa kanya?" "Hindi ko alam kung dapat ko tong sabihin," sabi ni Isabel, lalong nagpapakita ng pag-aalangan. "Pero kaninang umaga, parang may narinig akong sigawan sa kusina." Kumunot ang noo ni Rafael. "Sigawan? Sino?" "Hindi ko masyadong narinig. Pero nakita ko si tita pagkatapos. Umiiyak siya, kuya." Bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng awa. At parang may nabasag, isang bagay na importante sa kanya. Agad na ipinagtanggol ni Rafael si Marina sa kanyang isip. Hindi magagawa ni Marina. Ngunit habang tinatanggihan niya ang ideya, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang utak. Ang imahe ni Marina kanina sa sala. Ang namumutla nitong muka, ang nanlalaki nitong mga mata habang nakatingin sa larawan ng kanyang ina. Pagkatapos ay naalala niya ang itsura ng kanyang ina habang dumadaan ito sa hagdanan. Ang mga mata nitong namumugto at puno ng lungkot. At ngayon, ang mga salita ni Isabel. "Umiiyak siya, kuya." Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magdugtong-dugtong. Bumubuo ng isang larawan na ayaw niyang tingnan, ayaw niyang paniwalaan. "Nasaan si Marina?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. "Nasa hardin ata, kausap yung hardinero." Sagot ni Isabel. Hindi na nagsalita si Rafael. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mabilis. Ang pag-aalala ay unti-unting nagiging duda, at ang duda ay nagsisimulang maging isang masamang kutob. Nilagpasan niya ang sala, ang hagdanan, at dumiretso sa pasilyo kung nasaan ang silid ng kanyang ina. Huminto siya sa tapat ng pintuan. Kumatok siya. "Ma?" Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas ngayon. "Ma, ako to, si Raf. Papasok ako." Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang silid ay madilim. Ang mga kurtina ay nakasara. Nakaupo ang kanyang ina sa gilid ng kama, nakatalikod sa pinto. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakakuba. "Ma, ayos ka lang ba?" Lumapit siya. Hindi lumingon ang kanyang ina. Hindi rin ito nagsalita. At nang makalapit si Rafael, nakita niya kung ano ang nasa mga kamay nito. Ang kanyang ina ay nakatingin sa kanyang kandungan, kung saan maingat nitong pinagsasama-sama ang mga basag na piraso ng isang lumang mangkok na gawa sa putik. Nang makita ni Rafael ang mga basag na piraso sa kamay ng kanyang ina, isang bagay sa loob niya ang nabasag din. Ito ang lumang mangkok.
Ang mangkok na laging ginagamit ng kanyang ina para sa mga espesyal na okasyon. Ang mangkok na kwento pa ng kanyang lola. Anong nangyari dito? Tanong niya, kahit na alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Umiling lang ang kanyang ina. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi nito. Isang matandang kasambahay, si Aling Nena, na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang pumasok sa silid. Nakita nito ang tagpo at hindi na napigilan ang sarili. "Sir Rafael," sabi ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Ang nobya niyo po, sinigawan niya si Ma'am Belinda. Tinawag na basura ang mangkok at itinulak niya po." Bawat salita ni Aling Nena ay parang isang suntok sa sikmura ni Rafael. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang imahe ni Marina, ang babaeng mahal niya, ang babaeng pinangarap niyang makasama, ay biglang nagbago. Naging isang halimaw na hindi niya kilala. Ang pagkalito ay naging sakit. Ang sakit ay naging galit. Isang malamig at nag-aapoy na galit. Hinalikan niya ang kanyang ina sa noo. Bumulong ng "Babalik ako, ma," at lumabas ng silid. Bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay mabigat. Nakita niya si Marina na papasok mula sa hardin. Isang pilit na ngiti ang isinalubong sa kanya. Ngunit ang nangiting iyon ay nabura nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Rafael. Nakita ni Marina si Rafael na bumababa. Ang itsura nito ay hindi na ang Rafael na malambing at mapagmahal. Ang mga mata nito, na dati laging puno ng pagsinta para sa kanya, ngayon ay puno ng isang bagay na nakakatakot. Pagkasuklam. Alam na niya. Tapos na ang laro. Simula niya ang kanyang boses ay mahina. "Bakit mo ginawa yon sa nanay ko, Marina?" Ang tanong ay direkta, malamig, walang emosyon. Mas masakit pa ito kaysa sa isang sigaw. Naramdaman ni Marina ang pag-atras ng lahat ng dugo sa kanyang mukha. "Hindi ko sinasadya," sabi niya. Ang mga salita ay nagmamadaling lumabas. "Hindi ko alam na siya yon. Akala ko." "Akala mo ano?" Putol ni Rafael. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Na isa lang siyang katulong? Na isa lang siyang matandang walang kwenta na pwede mong tapak-tapakan? Ganun ba kababa ang tingin mo sa mga tao na hindi kasing yaman mo? Ang mga salita ay tumama sa kanya, ngunit ang kanyang orgulyo, ang kanyang pride, ay hindi basta-basta susuko. Ang takot ay napalitan ng depensa. "Hindi mo naiintindihan." Sigaw niya pabalik. Ang mga luha ng pagkataranta ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi mo alam kung saan ako galing. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay. At saka, kasalanan niyo rin. Bakit niyo ako dinala sa lugar na to? Anong ine-expect niyo?" Natawa si Rafael, isang tawang mapait at puno ng sakit. "Ine-expect ko? Ine-expect ko na ang babaeng pakakasalan ko ay may puso. Ine-expect ko na mayroon siyang kahit kaunting respeto. Ine-expect ko na kilala kita." Umiling siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinal na desisyon. "Pero nagkamali ako. Hindi pala kita kilala." Lumapit ito sa kanya at sa isang saglit umasa si Marina na yayakapin siya nito, na sasabihing maayos pa nila ito. Ngunit huminto ito sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkadismaya. "Tapos na tayo," sabi niya. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Marina. "Umalis ka na." "Rafael, please." Pagmamakaawa niya, hinawakan ang braso nito. Inalis ni Rafael ang kanyang kamay na para bang ito'y apoy na nakapapaso. Hindi na ito nagsalita. Tinalikuran siya nito at naglakad palayo. "Isabel," narinig niyang sabi ni Rafael sa pinsan nito. "Ipaalis mo ang mga gamit niya." Iyon na iyon. Habang hinihila siya ng mga katulong palabas ng bahay, ang mga tingin nila ay puno ng galit at panghuhusga. Nang makarating siya sa labas, ang malaking gate na gawa sa kahoy, ang parehong gate na pangarap niyang pasukin,
ay dahan-dahang nagsara sa kanyang harapan. Klang! Ang tunog ng pagsasara ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Naiwan siyang mag-isa sa labas, sa daan ng lupa, kasama ang kanyang mamahaling maleta at ang basag na basag niyang mundo. Napaluhod siya, at sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Walang direksyon. Iyon ang naramdaman ni Marina habang naglalakad siya palayo sa hasyenda. Hinihila ang kanyang mabigat na maleta sa daan ng lupa. Ang bawat hakbang ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang bawat alikabok na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos ay isang insulto. Ang araw ay mainit, ngunit naramdaman niya ang sobrang lamig. Wala na si Rafael. Wala na ang apelyidong Montenegro. Wala na ang lahat. Nang hindi na niya kaya, umupo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa gilid ng daan, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang sarili na lamunin ng kawalan ng pag-asa. Paano nangyari ito? Saan siya nagkamali? Ang mga tanong ay paulit-ulit sa kanyang isip, ngunit ang bawat sagot ay bumabalik sa isang imahe. Ang imahe ng isang matandang babae na tahimik na umiiyak sa sahig ng kusina. Ineng. Isang magaspang ngunit mahinahong boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nag-angat siya ng tingin. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. May hawak na sombrero para pansangga sa init ng araw. Nakasuot ito ng damit ng isang magsasaka. Ito ang hardinero na nakausap niya kanina, bago pa mangyari ang lahat. Mang Lito, bulong niya. Hindi siya sinigawan ng matanda. Hindi rin siya nito tiningnan ng may galit. Sa halip, may awa sa mga mata nito. Inabutan siya nito ng isang malinis na panyo. Magpunas ka, sabi nito. Kinuha ni Marina ang panyo at itinakip sa kanyang mukha para itago ang kanyang kahihiyan. Umupo si Mang Lito sa tabi niya, hindi masyadong malapit, nagbibigay ng espasyo. Nanatili silang tahimik ng ilang minuto. Alam mo, Ineng, pagsisimula ng matanda, nakatingin sa malayo. Matagal na akong nagsisilbi sa mga Montenegro. Mula pa sa lolo ni Sir Rafael, kilala ko sila. Hindi sila masasamang tao. Hindi sumagot si Marina. Ang mangkok na nabasag mo. Pagpapatuloy ni Mang Lito at naramdaman ni Marina ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi lang yon basta mangkok. Nakinig lang si Marina. Ang lola ni Sir Rafael, ang nanay ng kanyang ama, ay isang magpapalayok. Hindi siya galing sa mayamang pamilya, pero minahal siya ng lolo ni Sir Rafael. Noong ikinasal si Ma'am Belinda sa ama ni Sir Rafael, ang lola niya mismo ang gumawa ng mangkok na yon. Regalo niya sa kanyang manugang. Napatingin si Marina kay Mang Lito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Sabi ng matandang Montenegro sa kanya, Belinda, mula ngayon, ang mga kamay mo na ang mag-aaruga at magpapakain sa pamilyang ito. Itong mangkok na ito ang magiging simbolo na ang pagmamahal ng isang ina ay ang pinakamasarap na sangkap sa lahat. Mula noon, sa bawat espesyal na okasyon, sa mangkok na yan inilalagay ni Ma'am Belinda ang kanyang espesyal na luto. Yan ang huling alaala na iniwan sa kanya ng kanyang biyenan. Tumingin si Mang Lito kay Marina. Ang kanyang mga mata ay seryoso at may halong lungkot. Ang mangkok na yon, Ineng, yon ang sumisimbolo sa pagmamahal ng isang ina sa pamilyang Montenegro. 3 henerasyon ang nag-ingat doon. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Marina ang isang bagong uri ng sakit. Isang sakit na mas malalim kaysa sa pagkawala ng kayamanan o estado sa buhay. Ang binasag niya ay hindi lang isang piraso ng putik. Ang binasag niya ay hindi lang isang gamit. Ang binasag niya ay ang puso, ang tradisyon, at ang sagradong pamana ng 3 henerasyon ng mga ina na nagmahal at nag-aruga. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay biglang naging napakabigat. Halos hindi na niya kayang dalhin. Kasabay ng realization na yon,
Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay tila isang alarma sa gitna ng isang libing. Tiningnan niya ang screen. Mama calling. Iyon ang numero ng kanyang ina. Isang taong matagal na niyang hindi kinakausap ng maayos. Isang taong sa tingin niya ay bahagi ng nakaraan na pilit niyang tinatalikuran. Nanginginig ang mga kamay ni Marina habang sinasagot niya ang tawag. Ano pa bang masamang balita ang darating? Hello? Ang kanyang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Marina? Anak? Ayos ka lang ba? Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Isang bagay na matagal na niyang hindi narinig. Nabalitaan ko mula sa tita mo na ang nobyo mo raw ay isang Montenegro. Totoo ba? Walang lakas na sumagot si Marina. Tumangulang siya na para bang nakikita siya ng kanyang ina. Opo, bulong niya. Anak, makinig ka sa akin, sabi ng kanyang ina. Ang boses ay seryoso at apurahan. Kailangan mong malaman ang isang bagay. Isang bagay na matagal ko nang dapat sinabi sa'yo, sa inyong lahat. Naramdaman ni Marina ang kakaibang kaba. Ano po yun, ma? Humugot ng malalim na hininga ang kanyang ina. Ang tungkol sa pagbagsak ng negosyo ng papa mo. Ang tungkol sa pagkasira ng pamilya natin. Hindi Montenegro ang may kasalanan. Napaupo ng tuwid si Marina. Ano? Pero, sabi ni Papa. Nabulag ang papa mo sa galit at sa kahihiyan. Putol ng kanyang ina. Ang boses ay basag. Ang matandang Montenegro, ang lolo ni Rafael ay partner ng papa mo. Oo, pero hindi niya tayo niloko, anak. Siya ang sumubok na iligtas tayo. Ang mundo ni Marina ay nagsimulang umikot. Hindi totoo yan. Totoo yon, giit ng kanyang ina. Mayroong ikatlong partner, isang taong pinagkatiwalaan nilang pareho. Ang taong iyon ang nagtaksil sa kanila. Siya ang kumuha ng lahat ng pera at tumakas. Sinubukan pa ng lolo ni Rafael na gamitin ang sarili niyang pera para isalba ang kumpanya, para isalba ang papa mo. Pero huli na ang lahat. Bangkarote na tayo. Isang flashback ang mabilis na dumaan sa isip ni Marina. Naalala niya ang kanyang ama. Gabi-gabi, lasing at galit, isinisigaw ang pangalang Montenegro na para bang ito'y isang sumpa. Naalala niya kung paano itinanim ng kanyang ama sa kanyang isipan na ang mga Montenegro ang dahilan ng lahat ng kanilang paghihirap. Lahat ng yon ay kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nagmula sa sakit at pride ng isang sirang lalaki. Nang malaman ng papa mo na pati ang pera ng mga Montenegro ay nawala, hindi niya matanggap ang kahihiyan. Pagpapatuloy ng kanyang ina, umiiyak na ngayon. Mas madali para sa kanya na maghanap ng sisisihin kaysa harapin ang katotohanan na nagkamali siya ng pinagkatiwalaan. Kaya sinisi niya ang mga Montenegro at hinayaan ko lang siya. Patawarin mo ako, anak. Hindi na makahinga si Marina. Ang buong buhay niya, ang kanyang galit, ang kanyang ambisyon, ang kanyang pagnanais na makaganti, ang kanyang plano na gamitin si Rafael para makuha ang yaman na dapat ay sa kanya. Lahat ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Minahal niya si Rafael, oo. Sa huli, minahal niya ito ng totoo. Ngunit ang simula ng lahat, ang pinakaugat ng kanyang motibasyon ay isang malaking pagkakamali. Ang sama ng loob na inalagaan niya sa loob ng maraming taon ay para sa mga taong sumubok palang tumulong sa kanila. Ang pamilyang sinaktan niya ngayon ay ang pamilyang dapat niyang pasalamatan. Anak? Marina? Nandyan ka pa ba? Nabitiwan ni Marina ang cellphone. Bumagsak ito sa lupa nang walang tunog. Napatingala siya sa langit ngunit wala siyang makita. Napatingin siya sa kalsada ngunit wala siyang patutunguhan. Napatingin siya sa direksyon ng hasyenda, sa nagsarang gate at isang malakas na hagulgol ang kumawala mula sa kanyang lalinan. Isang hagulgol na puno ng pagsisisi, hindi lang para sa isang basag na mangkok,
kundi para sa isang basag na buhay na itinayo niya sa maling akala. Hindi lang si Rafael ang nawala sa kanya, nawala rin niya ang kanyang sarili. Ang sumunod na mga araw ay lumipas na parang isang mahabang panaginip para kay Marina. Isang masamang panaginip. Hindi siya bumalik sa Maynila. Hindi niya kayang harapin ang kanyang apartment na puno ng mga regalong bigay ni Rafael. Hindi niya kayang harapin ang buhay na pinaghirapan niyang buuin dahil alam niyang lahat ng iyon ay peke. Sa halip, naghahanap siya ng isang maliit na paupahang silid sa bayan, isang kwartong may isang kama, isang maliit na mesa, at isang bintanang tanaw ang maalikabok na kalsada. Hinubad niya ang kanyang mga mamahaling damit at alahas at isinilid sa maleta. Nagsuot siya ng simpleng t-shirt at pantalon na binili niya sa ukay-ukay. Sa bawat paggising niya, ang unang bumubungad sa kanya ay ang bigat ng kanyang mga kasalanan, ang mukha ng umiiyak na si Lola Belinda, ang mga mata ni Rafael na puno ng pagkasuklam, at ang katotohanan na sinayang niya ang lahat para sa isang paghihiganti na walang basihan. Alam niyang hindi sapat ang pagsisisi lang. Alam niyang wala nang babalikan. Ngunit may isang bagay siyang kailangang gawin. Hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Para kahit paano, masimulan niyang patawarin ang kanyang sarili. Isang gabi, sa liwanag ng isang mahinang bombilya, kumuha siya ng papel at panulat. At nagsimula siyang sumulat. Sinulat niya ang lahat. Isinulat niya ang tungkol sa kanyang ama, sa kasinungalingang kanyang kinalakihan. Isinulat niya kung paano niya unang nilapitan si Rafael na may balak na maghiganti, na may balak na manakit. Inamin niya ang kanyang kasakiman, ang kanyang pagkasilaw sa pera, ang kanyang maling akala tungkol sa kahulugan ng pagiging mayaman. At isinulat din niya ang hindi niya inaasahan, kung paano, sa kabila ng kanyang masamang intensyon, ay unti-unti siyang nahulog at natutong mahalin si Rafael ng totoo. Ngunit ang pagmamahal na yon ay nabahira ng kasinungalingan. At ngayon, huli na ang lahat. Hindi siya humingi ng pangalawang pagkakataon. Hindi siya humingi ng tawad para balikan siya. Humingi siya ng tawad dahil kailangan niyang palayain ang katotohanan, gaano man ito kapangit. Kinabukasan, bumalik siya sa daan papunta sa hasyenda. Hindi siya lumapit sa gate. Naghintay lang siya sa ilalim ng parehong puno ng mangga. Umaasang makikita niya ang hardinerong si Mang Lito. Ilang oras siyang naghintay. Nang papalubog na ang araw, natanaw niya ang matanda na naglalakad palabas ng gate. Mabilis siyang tumayo at lumapit dito. "Mang Lito," sabi niya. Iniabot ang nakatuping sulat. Tiningnan ng matanda ang sulat. Pagkatapos ay ang kanyang mukha. Nakita nito ang pagbabago sa kanya, ang pagkawala ng pagmamataas, ang pagkawala ng kislap ng ambisyon. Ang nakita nito ay isang babaeng pagod at nagsisisi. "Pakiusap po," sabi ni Marina. Ang boses ay nanginginig. "Pakibigay po ito kay Rafael. Hindi po para pabalikin ako. Para malaman niya ang lahat." Kinuha ni Mang Lito ang sulat. Tinitigan niya ito ng matagal. "Sige, Hija," sabi nito sa wakas. "Ipapaabot ko." Tumalikod na si Marina para umalis. Naramdaman ang kaunting gumaan sa kanyang dibdib. Ngunit bago siya makalayo, muling nagsalita ang matanda. "Pero huwag kang umasa." Huminto si Marina. Hindi siya lumingon. "Alam ko po," bulong niya. "Matagal na po akong tumigil sa pag-asa." Naglakad siya palayo, palayo sa hasyenda, palayo sa buhay na kanyang sinira. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala siyang plano, wala siyang patutunguhan. Ang tanging dala niya ay ang katotohanan at ang simula ng isang mahabang paglalakbay para hanapin muli ang kanyang sarili sa gitna ng mga abo ng kanyang nakaraan. Ilang araw ang lumipas. Dahan-dahang bumabalik sa normal ang buhay sa Hacienda Montenegro, ngunit may isang espasyong naiwang blanko, isang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Si Rafael ay naging mas tahimik. Ginugol niya ang kanyang oras
Sa pagtulong sa mga gawain sa bukid, ibinubuhos ang kanyang sarili sa trabaho para subukang takasan ang sakit ng alaala ni Marina. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, sa katahimikan ng kanyang silid, bumabalik ang lahat. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na lungkot. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa opisina ng kanyang ama, pumasok si Mang Lito. "Sir Rafael," sabi nito, inilapag ang isang nakatuping sulat sa kanyang mesa. "Pinabibigay po." Tiningnan ni Rafael ang sulat. Wala itong pangalan sa labas, ngunit kilala niya ang sulat kamay. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Hinintay niyang makaalis si Mang Lito bago niya ito kinuha. Binuksan niya ito nang may nag-aalangang mga kamay. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang kanyang mundo ay muling nayanig. Ang kwento ng kasinungalingan, ang plano ng paghihiganti, ang pag-amin sa kasakiman, lahat ay nandoon, isinulat ng walang pagtatago. At sa gitna ng lahat ng kapangitan, nandoon din ang pag-amin ng isang pag-ibig na naging totoo, isang pag-ibig na sinira ng sarili nitong pinagmulan. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May bahagi sa kanya na gustong magalit muli. Ngunit habang binabasa niya ang huling bahagi ng sulat, kung saan si Marina ay humihingi ng tawad hindi para sa kanila, kundi para sa katotohanan, ang naramdaman niya ay isang nakakapanghinang awa. Pagkatapos basahin ang sulat, hindi siya kumilos ng ilang minuto. Pagkatapos ay tumayo siya at dinala ang sulat sa silid ng kanyang ina. Naabutan niya si Lola Belinda sa beranda, nagdidilig ng kanyang mga halaman. Ang mga ngiti nito ay bumalik na, ngunit meron pa ring bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Ma," sabi ni Rafael, iniabot ang sulat. Galing sa kanya. Kinuha ito ni Lola Belinda at binasa ng tahimik. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos, maingat niyang itinupi ang sulat at ibinalik sa kanyang anak. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at habag na tanging isang ina lang ang makakapagbigay. "Lahat tayo ay nagkakamali, anak," mahinahon niyang sabi. "Ang iba, mas malaki lang ang pagkakamali kaysa sa iba. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos." Anong gagawin ko, ma?" Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay naghahanap ng gabay. Hinawakan ni Lola Belinda ang kanyang kamay. "Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Para sa'yo yon, para makalaya ka." Tumingin siya sa malayong abot-tanaw. "Pinapatawad ko siya. Hindi dahil tama ang ginawa niya, kundi dahil ayokong magdala ng galit sa puso ko. At dapat, patawarin mo na rin siya sa puso mo para makalaya ka rin." Walang sinabi si Rafael tungkol sa pagbabalikan. Walang sinabi si Lola Belinda tungkol sa pangalawang pagkakataon. Alam nilang pareho na may mga sugat na masyadong malalim para basta na lang tahiin. Tumango si Rafael. Naramdaman niya ang isang bigat na unti-unting umaalis sa kanyang dibdib. Hindi ito kaligayahan, ngunit ito ay isang uri ng kapayapaan. Bumalik siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, ang lalagyan ng mga mahahalagang alaala ng kanyang ama. Maingat niyang inilagay ang sulat ni Marina sa loob. Isang alaala ng isang pag-ibig na nasayang, isang paalala ng isang masakit na aral. Pagkatapos ay isinara niya ang takip. Tapos na. Sa kanyang isip, sa kanyang puso, mayroon na siyang desisyon, mayroon na siyang sagot. Kinabukasan, maagang nagising si Rafael, hindi dahil sa hindi siya makatulog, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan sa kanyang kalooban. Hindi na siya nag-abala pang magkape. Sa halip, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang pamilyar na lugar, ang lumang kusina sa likod bahay. Ang amoy ng nasusunog na kahoy, ang parehong amoy na kinainisan ni Marina, ay ang amoy na nagbigay sa kanya ng kapanatagan.
Ito ang amoy ng kanyang kabataan. Amoy ng almusal na inihahanda ng kanyang ina. Amoy ng tahanan. Naabutan niya si Lola Belinda doon, nakaupo sa mababang bangkito, eksakto sa parehong pwesto kung saan nangyari ang insidente. Muli, nagsisiga ito ng apoy. Ngunit ngayon, walang bigat sa kanyang mga balikat. Hindi nagsalita si Rafael. Lumapit lang siya, kumuha ng isa pang maliit na bangkito at umupo sa tabi nito. Kumuha siya ng ilang piraso ng panggatong at maingat na inilagay sa apoy. Tinutulungan itong lumaki. Napatingin sa kanya si Lola Belinda. Isang maliit at nagpapasalamat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, nagkaintindihan sila. Nang sapat na ang init ng apoy, inilagay ni Lola Belinda ang isang bagong palayok. Hindi kasing luma ng nabasag, ngunit gawa pa rin sa putik, sa ibabaw ng kalan. "Tulungan mo akong maghiwa ng sibuyas," sabi nito. Ang boses ay kalmado. Kinuha ni Rafael ang kutsilyo at ang sangkalan at nagsimulang maghiwa. Isang gawain na madalas niyang gawin noong bata pa siya kapag tumatakas siya sa kanyang mga aralin para lang makasama ang kanyang ina sa kusina. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng paghihiwa, ang pag-crack ng nasusunog na kahoy at ang mahinang huni ng mga ibon sa labas. Nagluluto sila, hindi ng isang espesyal na putahe, kundi ng simpleng sinangag at isda. Ngunit sa umagang iyon, ito ang pinaka-espesyal na pagkain sa buong mundo. Habang naghahalo si Lola Belinda ng kanin, naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mga mata. Naalala niya kung paano niya ipinagpalit ang ganitong mga sandali para sa isang pag-ibig na akala niya ay perpekto. Naalala niya kung paano niya halos binaliwala ang pundasyon ng kanyang pagkatao para sa isang kumikinang ngunit huwad na kinabukasan. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang lakas nito, ang simpleng karunungan, ang walang katapusang pagmamahal. Ito ang yaman na dapat niyang pinoprotektahan. Ito ang tunay na ginto. Sa gitna ng kanilang tahimik na gawain, isang anino ang humarang sa may pintuan. Si Isabel. Nakatayo ito roon, pinapanood sila. Nakita niya ang koneksyon sa pagitan ng mag-ina, isang koneksyon na hindi na kailangan ng mga salita. Nakita niya ang kapayapaan sa mukha ng kanyang pinsan, isang kapayapaan na hindi niya nakita noong kasama pa nito si Marina. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Isabel, naintindihan niya na ang pwesto sa tabi ni Rafael ay hindi mapupunan ng kahit sinong babae na hindi kayang unawain ang kahalagahan ng isang simpleng umaga sa isang lumang kusina. Tahimik siyang tumalikod at umalis, dala ang isang aral na hindi niya inaasahang matututunan. Ang laban ay tapos na at sa isang paraan, lahat sila ay nanalo sa pamamagitan ng pagkawala. Lumipas ang 6 na buwan. Sa isang maliit na karinderya, sa isang malayong probinsya sa Visayas, isang babae na may maikling buhok ang abala sa pagpupunas ng mga mesa. Ang kanyang mga kamay, na dati laging nakasuot ng mamahaling manicure, ngayon ay may mga kalyo na. Ang kanyang suot ay isang simpleng t-shirt at maong. Ito si Marina. Hindi siya umuwi sa Maynila. Sa halip kinuha niya ang natitira niyang pera, bumili ng tiket sa barko papunta sa kung saan, at sinimulan ng lahat mula sa simula. Ang unang ilang buwan ay impyerno. Naranasan niya ang gutom, ang pagod, ang pagiging mag-isa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat mesa na kanyang pinupunasan at sa bawat customer na kanyang nanginingitian, may isang bagay sa loob niya na unti-unting nabubuo muli. Natuto siyang ngumiti ng totoo. Isang ngiting hindi pinraktis at hindi kalkulado. Natuto siyang makahanap ng kaligayahan sa simpleng pasasalamat ng isang customer, sa init ng sabaw, sa isang maulang araw, sa kwentuhan ng kanyang mga katrabaho. Natagpuan niya ang halaga ng kanyang sarili, hindi sa presyo ng kanyang damit, kundi sa lakas ng kanyang mga kamay at sa kabaitan
na unti-unti niyang natututunang ibigay. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga bagong dating na stock, may isang maliit na kahon na iniabot sa kanya ang kartero. Nakapangalan sa kanya, ngunit wala itong pangalan ng nagpadala. Ang postmark ay mula sa Batangas. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Dinala niya ang kahon sa likod ng karinderya at binuksan ito nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob, nakabalot sa dayami, ay isang mangkok. Isang simpleng mangkok na gawa sa putik, bago, at walang disenyo. Walang lamat, walang bahid ng nakaraan. Sa ilalim nito, may isang maliit na piraso ng papel. Nakasulat dito, sa isang pamilyar na sulat kamay, ang iisang salita. Pasensya. Hindi ito patawad. Hindi ito mahal kita. Hindi ito isang paanyaya para bumalik. Ito ay isang pagkilala sa sakit na kanilang parehong pinagdaanan. Isang salita na nagsasara sa pinto ng nakaraan. Hindi nang may galit, kundi nang may pag-unawa. Isang pagpapalaya. Niyakap ni Marina ang mangkok. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng pagsisisi o pighati. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng pagtanggap. Salamat, Raf. Bulong niya sa hangin. Salamat. Sa parehong sandali, daan-daang kilometro ang layo, sa beranda ng malaking bahay sa Hacienda Montenegro, magkatabing nakaupo sina Rafael at Lola Belinda, pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak nila ang mga tasa ng mainit na tsokolate. Ang kapayapaan ay bumalik na sa kanilang tahanan. Ang sakit ay naghilom na, nag-iwan ng peklat na magsisilbing paalala. Pareho silang nakahanap ng kanilang daan. Itinaas ni Marina ang kanyang mukha, pinunasan ang kanyang mga luha, at ngumiti. Isang ngiting hindi perpekto, isang ngiting may bakas ng sakit, ngunit isang ngiting tunay. Tumingin siya sa kalangitan, huminga ng malalim, at bumalik sa trabaho. Ang kanyang kinabukasan ay hindi na isang grandiosong mansyon o isang makapangyarihang apelyido. Ang kanyang kinabukasan ay isang blangkong pahina. At sa wakas, handa na siyang sulatan ito ng kanyang sariling kwento.